Magandang hapon po, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay January 22, 2025. Araw po ngayon ng Miyerkules. Hindi na ako magkakamali sa araw dahil nakikita ko yung aking suot na uniforme, yung aming pong barong sa pampublikong paaralan. Ito po ang uniforme ng mga gurong lalaki sa pampublikong paaralan kapag araw ng Miyerkules. Light brown or light light gray, light gray sa iba. Nagkaroon lang ng di pagkakaunawaan sa eksaktong kulay, pero tanggap pa rin naman po ito. So tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang atin pong pag-aaralan ng atin pong tatalakaying ebanghelyo ay para nga sa araw na ito, January 22, 2025, araw ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules. Pangatlong araw na natin na ginagawa ito na ang ating pag-aaral ay mas maaga kumpara sa dati na ginagawa natin sa gabi. Hindi tayo late, hindi din tayo advance sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil yung eksaktong salita ng Diyos para sa bawat araw, yun na nga po ang ating pinag-aaralan. Yun na po ang ating tinatalakay, yun na po ang nagiging tema ng aking pagbabahagi. So magsisimula na po tayo. Kanina kasi, sa totoo lang, natutokso po ako mag-siesta pagkagaling sa school. Gusto ko na matulog. Okay, pero tawag ng tungkulin, biruan namin, mga guro, kahit hindi araw ng trabaho, ang biruan namin, kailangan gawin ng tungkulin in exigency, of the service. Tawag ng pangangailangan ng tungkulin. So, tuloy po tayo, tuloy po tayo. So, bago tayo magsimula, tulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo para sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santong ito, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin bago tayo tuluyang magsimula. Diretso na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw na ito? January 22, 2025. Binabanggit ko po ang araw kasi nagiging reference ko yan kapag binabalikan ko po yung mga naipapublish kong video sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nire-review ko rin po yan. May nasabi ba akong mali? May naibahagi ba akong mali? Yun ang ginagawa ko kapag nire-review ko yung mga video na pinapublish ko sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Diretso na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw na ito? Share screen po ako para maipakita sa inyo kung ano ang ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Okay. Ito po iyon. Ang ating ebanghelyo ay muli hango sa aklat ni San Marcos, this time sa Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 6, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ng isang lalaking paralisado ang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit di sila sumagot. Tinignan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So yun yung ating ebanghelyo sa kasalukuyan. Muli nagkaroon ng paghihintay, nagkaroon ng pag-aabang yung mga relihiyosong leader upang maipahamak si Jesus. Sa huling bahagi ng kanilang confrontation, sinasabi na itong mga religious leaders na ito nakipagsabuatan na kay Herodes upang maipapatay si Jesus. So nag-abang talaga sila, naghintay talaga sila ng maipaparatang ng pwede nilang sabihin na ikapapahamak ng buhay ng Panginoon. At yun nga talagang pinagpaplanuhan nila na maipapatay itong si Jesus. Para sa kanila kasi si Jesus ay yun nga, banta sa kanilang tungkulin, banta sa kanilang kapangyarihan. I mean, gusto kasi nila, mukhang gusto nila sila lang ang pakinggan ng tao. Mukhang gusto nila sila lang ang talagang kilalanin. Gusto nila sila lang ang paniwalaan, sila lang ang pakinggan, sila lang ang sundin. So, malaking banta si Jesus sa kanila. So, lagi silang naghahanap, lagi silang naghihintay ng pagkakataon para maipahamak na ang Panginoon at ultimately maipapatay. So, yun ang nilalaman ng Ebanghelyo sa kasalukuyan. So, yun na nga po. Ngayon, kung titignan natin yung iba pang aspeto ng Ebanghelyo sa ibang perspective, kasi pag tinitignan natin ang coin, pag tinitignan natin ang isang barya, katulad kung paano natin tignan ng isang barya, sabi, hindi lang yung isang panig ng barya ang kailangan nating tignan. Pwede din natin makita ang barya sa iba't ibang anggulo o panig, perspektibo. Top view, okay, side view, tapos bottom view. Ibang iba't ibang perspective sa iba't ibang pagtingin. So, isa sa magandang larawan ng ebanghelyo ngayon na ating pinag-uusapan, ebanghelyo ngayon na ating pinag-aaralan, yung larawan ng pagpapaunat ng kamay ni Jesus sa isang lalaking paralisado ang kamay. Okay, paralisado, withered, paralyzed. Siguro maganda rin na yun nga, wag lang natin tignan yung tagpo ng ebanghelyo sa punto na si Jesus ay nagpagaling. Okay, si Jesus ay nagpagaling. Tama naman yun. Okay, walang mali doon para unawain natin na
muling makita si Jesus na muling gumawa ng himala at nagpagaling ng tao. Tama rin naman na unawain natin ng mula sa tagpo, nagturo si Jesus sa mga tao, lalo na sa mga taong yun nga, naghihintay, nag-aabang ng kanyang ikapapahamak. Dahil muli si Jesus ay nagiging banta o naging banta sa kanila sa pagkilala ng mga tao. Muli, lumalabas nga kasi parang gusto nila sila lang ang pakinggan, sila lang ang kilalanin, sila lang ang sundin ng mga tao. Kasi kung ito ang mangyayari, napakikinabangan nila ito. Imagine, alalahanin nyo kung paano nila pinagkakakitaan yung mga nangyayari sa templo. Yung mga nagnenegosyo sa templo, nagbibigay sila dun sa mga religious leaders ng templo para ang gusto kasi nila, ang ginagawa kasi nila, hindi pwedeng hindi pwedeng basta magalay sa templo. Kailangan mula sa mga negosyo, okay? Katulad halimbawa pagbili ng mga hayop na iaalay. Kailangan dun parang dun sa authorized nila, okay? Dun sa authorized nila. So, meron sila dong ibinubulsa. Kumbaga meron silang kickback, meron silang corruption doon. So, itong si Jesus, yun nga, nagiging banta sa kanila. Galit na galit si Jesus sa templo. Pinagtataob niya yung mga lamesa ng paninda. Inagahagupit niya mga hayop para palayasin ito. Sabi niya, ang templong sambahan, ginawa niyong lungga ng mga tulisan at magnanakaw. Balik sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, alin bang naayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Okay? So tama yon, unawain yung tagpo na si Jesus nagturo din, nilinaw din niya ang pinakadiwa ng batas, yung batas ng pamamahinga, Sabat, nararapat para sa kabutihan ng tao, pangunahin magligtas o sumagip ng buhay. Yun yung kanyang itinuro, yun yung kanyang ipinararating. Kaya yung tanong niya, alin ba ang naayon sa kautusan? Gumawa ng mabuti, gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga. Ang magligtas ng buhay o pumatay. Okay? So, sabi ng isang pilosopo, walang anumang batas, gaano man ito kabuti sa ating pananaw, gaano man, o kahit na gaano man ito kabanal, katulad ng Sabat, gaano man ito kabuti, gaano man ito kabanal, kung paano natin ito itinuturing, tinitignan o tinatanaw, gaano man ito kabuti, gaano man ito kabanal, hindi dapat itong batas na to padilimin niya ang diwa ng pag-ibig o pagmamahal. The diwa ng charity o love. Okay. Isa pang madalas na sinasabi natin, pagbatas ang pinag-uusapan, ang kapakanan ng tao, ang kabutihan ng tao, ang pinakamataas na uri ng antas ng batas. The welfare of the people is the supreme law. Okay. May Latin po nun, hindi ko na lang maalala. May Latin word for that. The welfare of the people is the supreme law. And another, sabi ng isang pilosopo, ang isang batas, gaano man ito kabuti, gaano man ito kabanal, katulad ng batas na yan,
ng pamamahinga. Hindi dapat nito padilimin. Hindi dapat dahil sa batas na to maialis ang diwa ng pag-ibig. So intindihin nating mabuti yan. Wala naman talagang masama dun sa batas ng Sabat eh. Walang masama dun. Ginawa yun ng Diyos. At ibinigay nga ito sa atin, sa ating mga tao, para tayong mga tao makapagpahinga, para tayo mapanumbalik natin ang lakas ng napagod nating katawan. Actually, kung iisipin nating mabuti, isa itong regalo ng Diyos. It's a gift coming from God. Grasya ng Diyos. It's a gift coming from God. Grasya ng Diyos sa atin. So, sa Sabat, sa panahon ng pamamahinga, panahon rin ito upang makapagbigay tayo ng matuwid na pagsamba sa Diyos. Yung may panahon ng Diyos para sa atin na hindi lang puro trabaho, hindi lang puro ikabubuhay, gawa ng gawa para sa ikabubuhay. Kailangan din natin magbigay ng panahon upang siya'y sambahin. Kaya nga nasa utos, igalang mo, pagpahalagan mo ang araw ng Sabat, araw ng pagsamba o araw ng pamamahinga. So yan ay ang batas ng Sabat, ang law, ang Sabat law. Yan talaga'y isang regalo at grasya ng Diyos para sa pagpapanibago, renewal, okay? Pagpapanibago ng ating sarili kung tayo'y namamalina sa paglapit natin sa Diyos. Tinitignan natin ang ating mga sarili kung saan tayo nagkukulang sa Kanya. Yan din ang araw na yan para sa Kanya. Examination of conscience paulit-ulit. Araw din yan ng pag-e-examina. Okay? Pagsasaliksik mo sa iyong sarili. Panahon mo yan sa Diyos. Saan ka nagkukulang sa Diyos? Saan ka nagpapabaya sa mga bagay na para sa Diyos? Hindi lang yan araw ng pagpapahinga muli, araw din yan ng pagpapanibago. At araw din yan ng kagalakan. It's a day of rejoicing. Diba? Sabi nung kanta, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak. Tayo'y magalak. Let us rejoice. This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad. Sabi nung awit, araw din yan ng pahinga. Sabat, araw ng pagsamba. Actually, bawat araw naman dapat maging araw ng pagsamba. So, pamamahinga, pagpapanibago, at araw ng kagalakan. Yun naman talaga ang diwa ng Sabat o pahinga. Muli, walang problema doon sa Sabat law, lalo na kung titignan natin ang pinakadiwa nga nito, ang diwa na magbigay pag-ibig. Muli, kahit gaano kabuti, kahit gaano kabanal sa ating pananaw ang siyang batas, di dapat tanggalin ng batas na ito, di dapat padilimin ng batas na ito ang diwa ng pag-ibig. Okay? Yun ang tinuturo, yun ang tinuro ni Jesus. Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o pumatay? So again, yun yung kanyang tinuro. So, walang problema dun sa Sabbath law talaga kung titignan nga natin yung pinakadiwa, yung spirito nito na siyang nagbibigay buhay nga dito. Okay? Nagbibigay buhay dito. Ang batas dapat may spirito talaga yan ng pag-ibig, diwa ng pag-ibig. Ngayon, nasan ang problema? Nasan ang problema? Nandun sa interpretasyon ng mga relihiyosong leader nung panahon ni Jesus, ng mga Jewish religious leaders, yung mga Pariseo,
mga Saduseo, mga Skriba. Okay? Yung problema, nasa interpretasyon nila, malit mababaw. Okay? So, tapos na. Mababaw, superficial ang pag-intindi nila dun sa Sabbath law. Pag-intindi na sa halip makapagpahinga ang tao, makapagpahinga nga ang tao, binibigyan pa nila ng mas malaking burden, alalahanin ang mga tao. Kasi syempre mapapaisip ang tao baka may nilalabag na silang ano, may nilalabag na silang utos mula dun sa batas. Mababaw ang kanilang interpretasyon, mababaw ang kanilang pangunawa, superficial, skin deep. So, sabi, tumingin ka nga lang sa salamin, okay? Sa batas ng Sabat na dinagdagan pa nila ng mas marami pa bukod dun sa una. Tumingin ka lang sa salamin, paglabag na yon sa Sabat law. Kasi baka mamaya, pagtingin mo sa salamin, makita mo na may puti kang buhok, tapos matukso kang bunutin. Paggawa yon. Paggawa yon. So, labag sa pamamahinga. Maglakad ka lang ng ilang metro, kahit walang 1 kilometro. Ang 1 kilometro, maiksi lang yan. Maglakad ka lang ng ilang metro. Metro lang ha, hindi 1 kilometro. Kasalanan na rin yon sa kanilang interpretasyon. Kasalanan na rin yon. Batas na ginawa na rin nila. Nakasalanan na rin yon sa Sabbath law. Maglakad lang ng ilang kilometro. Ng ilang metro. Wala pang 1 kilometro. At kahit magbuhat ka ng isang bagay, kahit yung bagay na yon halos kasing bigat lang ng isang karayom, kasalanan na rin yun. Nakita nyo, parang ano ba yan? Nakakainis talaga, nakakagalit talaga. Kay galit si Jesus, sabi niya, siya'y what? Siya'y nalungkot at siya'y nagalit. Siya'y nalungkot at nagalit. Dahil nga sa mababaw at mali nilang interpretasyon sa Sabbath law, na sa halip na gumaan ang buhay ng mga tao, makapagpahinga, lalo pang nagkaroon ng kargahin ang mga tao. At ang pinakamasama, ginamit pa nga nila ito, okay? Ginamit pa nga nila ito upang maghanap, upang magintay ng ikakapahamak ng ibang tao. Dito sa particular na ebanghelyo, ginamit nila ang Sabbath law para maghintay, mag-abang ng ikakapahamak ng Panginoon. And so, ang talagang kanilang final plan, maipapatay itong ating Panginoon. Maipapatay si Jesus. So, yan ang mga aral at diwa na itinuturo nga sa atin simula pa kahapon ng ating mga pari, ng ating mga pastor, mula pa kahapon. Okay. Kasi yung kahapon pa ring ebanghelyo ay ebanghelyo pa rin tungkol sa Sabat. Doon naman, pumipita sila ng mga butil ng trigo. Nagutom sila eh. Nagutom sila. Bawal din sa Sabat yung mag-ani. Habang pumipita sila ng trigo, para na rin silang nag-aani sa pananim. Bawal ngang mag-ani. Kasama yun sa pagbabawal nila na ginawa sa Sabbath law. So, yan nga po. So, mag-iiba tayo ng perspektibo naman ngayon. So, nakita na natin yung perspektibo ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa diwa, sa spirito, tunay na spirito ng Sabbath law. Total naman, simula pa kahapon, yan na ang laman ng maraming homily, maraming sermon ng ating mga pari sa simbahan.
So, binomba na tayo ng todo ng maraming aral tungkol sa Sabbath law simula pa kahapon. Ngayon, yung ebanghelyo ngayon, tignan natin sa ibang perspektibo. Kung tinitignan yan sa mga nakakaraang araw, top view, pwede nating tignan yung side view or the bottom view. So, ganito yan. Kapag sinabing paralisado ang kamay, pabalikan ko yung simula kong sinabi. Isang magandang larawan ng ebanghelyo ngayon ang pagpapaunat ng kamay ni Jesus sa isang lalaking paralisado ang kamay. Siguro mas maganda rin na wag lang natin tignan yung tagpo sa punto na si Jesus ay gumawa ng himala at nagpagaling. Hindi lang din sa punto na siya'y nagturo, itinuturo ang tunay na diwat spirito ng Sabbath law. Titignan natin sa perspektibong ganito, doon sa perspektibo ng paralisadong kamay, yung larawan ng paralisadong kamay. Kapag sinabing paralisado ang kamay, makikita din natin ito o maunawaan na isang kamay na walang silbi. Paralisado ang kamay, kamay na walang silbi, kamay na manhid, kamay na walang pakiramdam, kamay na walang pakialam, pwede rin, walang pakialam, walang pakiramdam, paano gagamitin? Paano natin gagamitin ang kamay? Ang kamay hindi lang naman yan sa propaganda ng katawan. Okay? Ang kamay hindi propaganda ng katawan. Gamit ang kamay sa maraming bagay na sa tingin ko hindi ko na kailangang i-elaborate o ipaliwanag ng todo-todo. Malakit malayo. Okay? May gamit talaga ang kamay. Kamay din ang ginagamit natin sa pagtulong. Kamay din ang ginagamit natin sa paglilingkod. Kamay din ang ginagamit natin sa pagyakap, pagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal. Hindi tayo may kamay para makapanakit o pumatay. That is not that is not the real essence of having hands. Okay? Hindi tayo may kamay para makapanakit o pumatay. Ang kamay natin ay para sa pagtulong, para sa paglilingkod, para sa pagmamahal. Ginagamit natin ang ating mga kamay upang yakapin ang ating kapwa. So, hindi tayo may kamay para makapanakit o pumatay. Hindi tayo may kamay para gamitin itong gawan ng masama. Lalo na kung tayo'y mag-aantay sa ikapapahamak ng ibang tao ng ating kapwa. Ngayon ang tanong, kamay sa gisag ng pag-unat ng kamay sa gisag ng pagtulong. Pag-unat ng kamay sa gisag ng paglilingkod. Okay? Tanong, ngayon, bakit ayaw mong tumulong? Bakit ayaw mong iunat ang iyong mga kamay? Paralisado ba kamay mo? Paralisado ba kamay nyo? Alam nyo po ang sagot kung bakit. Alam nyo po. Ang sagot, madalas kasi, sobra nating pinag-iingatan ng ating buhay. Okay? Sobra nating pinag-iingatan ang ating buhay. Hindi naman masamang mag-ingat ng buhay. Pero ang sobrang pag-iingat ng buhay, dahil dyan, kung minsan, di natin nagagawa ang mga dapat nating gawin. Naisip natin, manahimik na lang tayo. Kasi kung hindi, baka mamaya, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. Masyado tayong concerned doon. Masyado tayong concerned doon. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. So kung yan ang papasok sa isip mo, kung yan ang pananaw mo, kung bakit di mo iunat ang iyong kamay, hindi ka tutulong, hindi ka maglilingkod, ano na lamang ang sasabihin ng ibang tao.
Mas okay na tumahimik na lang ako. Manahimik na lang ako. Wala sa spotlight. It's not because tumutulong tayo for the case of maitutok ang spotlight sa atin. Sinabi ko na po yan sa inyo kahapon. Hindi natin to ginagawa, hindi ko to ginagawa para sa kasikatan. Maganda ang buhay ng, maganda ang buhay pribado. Okay, tahimik lang, okay, low profile. Okay. Kung iisipin ko, ano na lamang sasabihin ng ibang tao, pwede naman. Di na ako tutulong. Di ko na iuunat ang kamay. Katulad ng in my case, ha, may mga nagtatanong, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mong yan? Hindi ka naman pastor, hindi ka naman pari. Bakit ginagawa mo yan? May ganun po ba? May ganun. May ganun. Yung iba nga tawag sa akin. May tumatawag nga sa akin, padre. Okay? Father. Meron pong iba tumatawag sa akin, padre. Yung iba naman tawag sa akin, pastor. Okay? Tatawa lang ako, ngingiti lang ako. Nakikita kasi nila. And these people are close to me. Hindi ko po yun tinatanggap na panunuya. Okay? Hindi ko po yun tinatanggap na panunuya, pang-iinsulto o panunukso. Pag tinawag mo akong padre, pag tinawag mo akong pastor, isipin niyo po, hindi ko yung tatanggapin na tinutokso mo ko, tinutuya mo ko, o iniinsulto. Nangingiti lang po ako. Maganda kasi yun. Magandang tungkulin yun, maging pastor, maging pari. Hindi kahihiya yun. Kat pag tinawag kang pastor o padre, ma maganda pa nga yun. Pero totoo, hindi naman po talaga ako ganun. Hindi ako pastor, hindi ako pare. Opo, guru po ako, teacher po ako, teacher. So, dun sa point na yun, na teacher po ako, lusot na ako. Alam nyo na po kung saan ako nanggagaling sa ginagawa ko. Teacher kasi ako. Ngayon, yung pagiging teacher na yan, yan ay profession, yan ay bukasyong pinanunumpaan. I would like to share to you the exact words ng panunumpa naming mga guro once na bigyan na kami ng lisensya, once na maging registered na kami sa listahan ng mga guro, opisyal na guro ng Pilipinas. Okay? Meron po itong relasyon sa ating pinag-uusapan. I-share ko po sa inyo yung aming panunumpa, yung aming teacher's oath. Naka-certificate nga po ito na parang diploma na pinirmahan ng mga administrator, ng mga taong nag-administer ng oath. Pirmado nila ito at pirmado din namin. Ibig sabihin, ito ay legal na. Ito ay legal na dokumento. At kapag di namin ginagawa, okay, taliwa sa aming ginagawa, pwede kaming balikan nito. Gamitin sa amin. Parang sinasabi na Miranda Code, anything you say can and will be against you in the court of law. Panunumpa. So ito po yung panunumpa. Ako ay nanunumpa bilang isang gurong lisensyado. Ako ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko ang konstitusyon ng Pilipinas. Susundin ang mga umiiral na batas at mga legal na alituntunin nito. Gagampanan ko ang aking tungkulin, ang aking propesyon ng may buong husay, kakayahan at dangal, ng may buong katapatan at kaayusan. Palagi kong itataguyod ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo. Patuloy kong palalalimin ang aking kakayahan at sisikapin kong makatulong sa paglutas ng mga suliranin ng aking lipunan sa pamamagitan ng wagas na paglilingkod ko sa aking kapwa.
higit sa lahat, itatalaga ko ang aking buhay, ang aking sarili sa kapakanan at pag-unlad ng mga kabataang tinuturuan ko sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa aking inang bayan. Kaya tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. Yan po ang pinanumpaan naming tungkulin na ibahagi ko sa inyo, kasi ang relasyon niyan, kapag ang nilalaman ng panunumpang yan, hindi ko gagawin bilang guro, hindi ko gagawin bilang teacher. Hindi lang po ako nagkakasala, legal. Hindi ko lang nilalabag ang batas. Okay? Nagkakasala din ako sa Diyos kasi sa huli ng panunumpa, tulungan nawa ako ng Diyos. Isinama namin ng Diyos. So ang pagtataksil mo sa panunumpang yan ay pagtataksil mo rin sa Diyos. Gagawin ko ang aking tungkulin ng may buong katapatan, ng walang anumang pag-iwas sa ibang salin pa nga, ng walang anumang pag-iwas o pagdadahilan. Tutuparin ko ang aking tungkulin ng walang anumang pag-iwas o pagdadahilan. So ngayon, kung hindi ko tutuparin ang pinanumpaan kong yan, okay? Kung hindi ko tutuparin ang pinanumpaan kong yan, kung hindi ko tutuparin ang aking tungkulin bilang guro, kung hindi ko iuunat ang aking mga kamay sa paglilingkod, kung hindi ko iuunat ang aking mga kamay sa pagtulong, okay? Hindi ko gagawin ang aking tungkulin. Lalabas. Ako po yung taong paralisado ang kamay sa Ebanghelyo. So anong utos sa amin? Anong utos sa atin? Iunat mo ang iyong mga kamay. Iunat mo ang iyong mga kamay sa paglilingkod. Iunat mo ang iyong mga kamay sa pagtulong. Yan po ang niloloob ng Diyos sa atin. Lahat naman tayo, one way or another, may pinanumpaan. Okay? Kung hindi natin tutuparin ang mga pinanumpaang yun, paralisado ang ating kamay. Nanumpa ka sa araw ng iyong kasal. Nanumpa ka sa araw ng iyong kasal. Mamahalin mo ang iyong kabiyak. Magiging tapat ka sa kanya. Kasamahan mo siya sa hirap at ginawa. Kung di mo yun tutuparin, hindi ka lang nagtataksil sa iyong asawa, nagtataksil ka rin sa Diyos. Ganito rin dito sa panunumpa ng sangguro. Kung hindi mo yan tutuparin, hindi ka lang hindi ka lang may sagutin sa batas, may sagutin ka rin sa Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit ko nasabi. Para alam ko, hindi ko naman kailangan ipaliwanag ang sarili ko eh. Okay? Pero kung minsan may mga tao hindi ako naintindihan, may mga taong may misconception, may mga taong may misunderstanding sa akin. So ngayon, dahil dito, dahil sa pagbabahaging ito, maunawaan nyo na po kung saan ako nanggagaling. Teacher kasi. At pinanumpaan ko ang aking tungkulin. Abandang uli ang sabi, higit sa lahat, itatalaga ko ang aking sariling buhay sa kapakanan at pag-unlad ng kabataan, sa paglilingkod ko sa Diyos at paglilingkod ko sa aking inang bayan. Kaya, kasihan, tulungan nawa ako ng Diyos. So, inihiling ko po sa inyo, patuloy tayo sa ating mga pag-aaral ng salita. Inihiling ko po sa inyo, pag-aaral ng salita ng Diyos. Inihiling ko po sa inyo, if I am not asking too much, kung hindi man napakalaki ng hihilingin ko sa inyo, ipanalangin niyo po ako. Pray for me. Ipanalangin niyo po ako na bigyan pa ako ng mas malakas na pangangatawan, mas malinaw na isipan, upang patuloy nating magawa ang ating mga ginagawa, lalo't higit para sa Ebanghelyo. Para sa Ebanghelyo.
Huwag nating masyadong pag-ingatan ng ating mga sarili. Ang sabi ng Panginoon, siyang nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang sobrang nag-iingat ng kanyang sariling buhay, nag-iingat ng kanyang buhay. Siyang nawawalan nito, siyang mawawalan nito. Ngunit ang sinumang maiwala ang buhay dahil sa paglilingkod, pag-ibig para sa Ebanghelyo at sa akin, siyang magkakamit ng buhay. Okay? Yan ang ating push. Yan ang ating motivation. Masyado tayong concern na lang sa sasabihin ng ibang tao. Kahit tukso na yon, kahit sabihin ng panunukso yun, padre, pastor, okay? Huwag masyado tayo maging concerned doon. May nagbiro pa nga sa akin, siguro sir, hindi ka, sa totoo lang, pari ka. Alam mo sir, sa totoo lang, sa tingin ko, pari ka. Nagubad ka lang ng sutana. Tawa eh. Sa totoo po, sa tingin ko, pari ka talaga. Nagubad ka lang ng sutana. Tawa ko. Biruan-biruan lang. So, hindi ko po mamasamain, tawagin niyo akong pastor. Hindi ko po mamasamaing tawagin niyo akong pare. Pero hindi po ako pare, hindi po ako pastor. Isa po akong guro. Kaya ang ginagawa natin ito, bahagi ng pagiging guro, tayo po'y nag-aaral. Ayoko naman sabihin, kayo'y tinuturuan. Okay? Kayo'y tinuturuan. Sino ba naman ako para turuan kayo? Kung hindi naman kayo sakop ng kapangyarihan ko. Nasa inyo pa rin, uulitin ko, ang kalayaan para ituring kung tama ako o mali sa aking sinasabi. Kayo pa rin ang masusunod. Kayo pa rin ang masusunod kung anong gusto nyong paniwalaan. Kung ang mga sinasabi ko ba't binabahagi ay tatanggapin yung tama, kung tatanggapin yung mabuti o hindi. Katulad ng simbahan. Ang simbahan, sabi, laging bukas yan. Pumasok ang gustong pumasok at lumabas ang gustong lumabas. Ayaw mo nang maging Katoliko, bukas ang simbahan. Walang pipigil sa'yo. Isa kang makasalanan, nagsisisi, papasok sa simbahan upang makapanalangin, makapagdasal at makapagsisi sa harap ng Diyos. Bukas ang simbahan. 24/7. Literally, nagsasara din ng simbahan. Pero ang simbahan talaga, bukas yan. Bukas yan. Hindi literally. Philosophically, theologically, bukas ang simbahan. Ayaw mo na maging Katoliko? Lumabas ka sa simbahan, walang pipigil sa'yo. Okay? Isa kang makasalanan, gusto mo magsisi, harapin ng Diyos, humingi ng tawad sa mga kasalanan, bukas ang simbahan. Hindi ka pagsasarahan ng simbahan. Laging bukas ang pintuan ng simbahan para sa atin. Kung saan na tayo nakarating, kung saan na tayo nakarating. So muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Tapusin na po natin dyan. Kung hindi ako tutulong, kung hindi ako, kung hindi ko iunat ang aking mga kamay sa pagtulong at paglilingkod sa kapwa at sa Diyos, kung hindi ko tutuparin yung aking mga pinanumpaang tungkulin, na narinig nyo na nga po, ako yung taong nasa Ebanghelyo ngayon, yung lalaking paralisadong kamay. Iling ko po sa inyo, panalangin nyo po ako na patuloy pa akong bigyan ng lakas ng katawan at linaw ng isipan na maipagpatuloy natin ang gawain ito, ang ministering ito. So, Lectio Divina po tayo, Divine Readings. Pinag-aaralan po natin ang mga Divine Readings, Lectio Divina. Yan po ang ginagawa natin. Hindi ko po kayo tinuturuan. Nagbabahagi ako ng aking mga insights, So, muli, nasa inyo ang paniniwala o hindi paniniwala. Malaya po kayo kung paano ko may kalayaan sa aking ginagawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam po. Paalam sa inyong lahat. Paalam. Magandang araw po.